Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Maraming salamat, Hari. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Dito po sa bahay ng ating kapatid, si Reyna Nerlita Baltasar. So bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. At ganun din po na kami po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. And at the same time, siya po ang President ng The Kingdom of God. At sa kanyang kapatid, lang iba, Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation or PDDMC, mga kapatid. At sa lahat po ng mga royal family ng Riam Bonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun din po sa lahat ng mga aming 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon, doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Magandang gabi po sa inyo, mga nanay. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes, sa lahat ng mga 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Ari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom, at ang kanilang prinsesa. So magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat po ng mga 70 prophets na itinalaga ng aming mahal na Pangulo, yan, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, sa bayan, sa Biskaya. Yan, andyan po ang aking ina at ang inyong lingkod na nakasign po doon, si Reyna Shirley del Rosario, Reyna Welma Mercado. At yung nakadestino naman sa Province of Isabela. Yan, andyan po ang mga kasamahan po namin. Unang-una, si Hari Roger Pagumpana, si Hari Oliver Resurrection, Hari Elino Daracan, at si Hari Edelberto Lacerona, si Hari Ruel Agustin, at si Prince GB Sales, at sa kay Haring Gilbert Gaa ng Cagayan. Yan. So magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay, down to Purok,
sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. So, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, sa gabing ito, live po na naman po tayo upang magpahayag ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, mga kapatid. At yung mga plano ng Diyos dito sa daigdig. Na ano ba yung plano ng Diyos? Yan, alamin po natin yung kanyang plano. Sapagkat Diyos lang ang naglalang sa daigdig. Maliit man yan or malaki. Mga kapatid. Kaya ano ba itong plano ng Diyos sa daigdig? Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian. Alamin po natin kung saan ito nanggaling or saan po ito nag-umpisa. Para malaman po natin yung tamang direksyon para hindi po tayo maligaw, mga kapatid. Ang kaharian ng Diyos ay nag-umpisa pa doon sa bansang Israel. Na ang ginamit ng Diyos diyan si King Saul, King David, and King Solomon. Yan ang unang ginamit ng Diyos. Mga hari doon sila sa Israel. Naghari sila sa loob ng 40 years. At natapos si King Solomon sa taong negative 997 BC. Tigpo 40 years po mga kapatid, na naghari si Saul, David, and Solomon. Kaya, nung natapos si King Solomon, ang tanong, nagpatuloy po ba yung plano ng Diyos? Yan, nagpatuloy, siyempre. Sino na yung magtutuloy yung plano ng Diyos kung walang magtutuloy? Kaya gumamit muli ng Diyos ang 4 na kaharian. Na ang 4 na kaharian ito ay kaharian sa buong daigdig. Mga kapatid. Na ang unang ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig ay ang bansang Babylonia. Babylon. Yan ang unang kaharian, mga kapatid. Naghari po ang bansang Babylon sa loob ng 68 years. Nang ginamit po dito na hari ay si King Nabucodonosor. Nung natapos si King Nabucodonosor, ang sumunod na naghari sa daigdig ay ang bansang Medo-Persia. Na ang ginamit na hari po dyan ay si King Cyrus the Great. Na naghari po sa loob ng 207 years. Matagal na panahon. Nung natapos si King Cyrus the Great, ang ikatlong kaharian ay ang bansang Greece. Bansang Greece.
na naghari po sila sa loob ng 163 years. At ang hari po dyan ay si Alexander the Great, mga kapatid. Noong natapos ang bansang Greece, ang sumunod na naghari sa daigdig ay ang bansang Rome or bansang Roma. Yan. Naghari po sila sa loob ng 644 years. At natapos sila sa taong 476 AD. After that or Anno Domini, mga kapatid. Na naghari po dyan ang mga Caesars. Mga kapatid. Nung natapos ang bansang Roma, may kaharian pa ba sa daigdig? Mga kapatid. May kaharian pa ba sa daigdig or wala na? Or meron pa? So, wala nang kaharian. Ngayon, ang plano ba ng Diyos ay magpapatuloy? Siyempre, gagamit muli ng tao na may laman at may katawan. Sino ang ginamit na naman dito? So, walang iba na ginamit ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid. Or pinahiran ng langis. Na sino ba ang ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin sa Lucas 4:43. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Sinugo ang ating Panginoong Hesukristo. Pinili na siya yung nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Saan? Sa mga bayan, sa mga nayon, na ipinaparating yung magagandang balita ng kaharian ng Diyos. Subalit ang tanong, tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesukristo? So, hindi po siya tinanggap ng mga tao na doon sana itatayo ang panglimang kaharian. Subalit, hindi man nila ito tinanggap. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po niya naranasan yung naging hari.
sa loob ng 1 minuto. Bagkus ano ang kanilang ginawa sa ating Panginoong Jesucristo? Siya'y hinuli, linitis at higit sa lahat ipinako sa krus. Yan ang naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung kaharian na kanya sanang itatayo, doon sa bansang Israel, ay kanyang inalis or kanyang kinuha. Saan niya kaya ito ibibigay, mga kapatid? So, basahin po natin sa banal na kasulatan sa Matthew 21, 42, 43. Basahan rin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan, isang bansa. Diba? Ibibigay sa isang bansa. Mga kapatid, bansa yung tinukoy ng Diyos. Yan. Kung ating iisipin, sabihin na lang natin na 300 nation, yan, lahat ng mga bansa sa daigdig, subalit, isa lang. Ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya sabi ng Diyos, nag-utos ng Diyos. Ayon sa Matthew 6:33. Ano ang kanyang utos? Basahin po natin sa banal na kasulatan. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Yan ang utos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun po ang utos ng Diyos. Mga kapatid. Inayawan man nila doon ang Panginoon. Kaya, mapalad yung piliin ng Diyos na pagtayuan muli ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel. At ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya sa gabing ito, papatunayan ko sa inyo ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan.
na mababasa sa Isayas 24:15. Basahan rin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Yan. Yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang Diyos ay nagpapalwalhati. Di ba? Nagpapalwalhati yung Diyos saan doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kung ating iisipin, ano ba yung nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid? Na nagpapalwalhati doon ang Panginoon ng Diyos ng Israel. Kung ating titignan yan sa world map or sa encyclopedia, makikita po natin doon sa malayong silangan ang bansang Japan. Yan. Ano pa? Yung bansang Indonesia. At bansang Malaysia. Yan. Ang makikita doon sa malayong silangan. At bansang Pilipinas. Mga kapatid. Yan ang apat na bansa na makikita sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya ayon nga sa nabasa sa banal na kasulatan na nagpapalwalhati yung Diyos ng Israel. E sino ba yung Diyos ng Israel? So walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Mga kapatid. Kaya ang tanong, dito ba sa bansang Japan, luwalhati ang ating Panginoong Hesukristo? So, hindi. Dito sa bansang Indonesia, so hindi rin, mga kapatid. Mas lalo na dito sa bansang Malaysia. Dito sa bansang Pilipinas, winalhati po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Winalhati po sapagkat mula Luzon hanggang mula Apare hanggang Hulo. Walang ibang bukang bibig na binabanggit na pangalan ng Diyos. Sino? Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kaya gagawa po tayo ng ilustrasyon para higit po natin maunawaan. Mga kapatid. Kaya ayon nga sa una naming pagpapatunay kung saan ito ay yung pagkadiskubre ng isang bansa sa taong March
16, 1521. Mga kapatid. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay nadiskubre sa taong March 16, 1521? So, hindi. Mga kapatid. Ang bansang Indonesia, nadiskubre po ba sa taong March 16, 1521? So, hindi rin. Ang bansang Malaysia, nadiskubre po ba sa taong March 16, 1521? So, hindi pa rin. Ang Pilipinas kaya, nadiskubre po ba ang Pilipinas sa taong March 16, 1521? So, nadiskubre. Tunay na nadiskubre po yan. Sinong nakadiskubre po yan? Si Ferdinand Magallanes. Kaya tama. Mga kapatid. Na si Ferdinand Magallanes, siya po ang nakadiskubre itong bansang Pilipinas. Subalit, hindi pa Pilipinas ang pangalan noon. Marami ang naging pangalan bago naging Pilipinas, mga kapatid. So, dumako po tayo sa pangalawang pagpapatunay kung saan ang hula sa banal na kasulatan ay ang bansa ay hindi laban sa bansa. Mga kapatid. Ang bansa hindi laban sa bansa. Yan. Mga kapatid. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay hindi laban sa ibang bansa? Nako, matapang po yan na bansa. Dinigma pa nga yung bansa nating Pilipinas eh. Ngunit ang hula ay hindi makipagdigma laban sa bansa. Mga kapatid. Kaya, mali. Ang bansang Indonesia, kaya, mga kapatid, ay hindi kaya nakikipagdigma yan. Nakikipagdigma rin yan. Isa rin na matapang na bansa yan. Subalit ang hula ay hindi laban sa bansa.
Kaya mali pa rin. Ang bansang Malaysia, mga kapatid, nakikipagdigma rin po ba yan? So, nag-aral pa rin yan ng pakikipagdigma. Subalit, ang hula ay hindi laban sa bansa. Mga kapatid, ay hindi nakikipagdigma. Yun ang hula ng Diyos. Hindi makipagdigma laban sa bansa. Kaya mali pa rin. Ang bansang Pilipinas kaya, mga kapatid, nakikipagdigmaya ba ito, bansang Pilipinas sa ibang bansa? So, alalahanin po natin yung itinatag sa panahon ng ating Manuel L. Quezon na naka-artikulo pa yan. Article 1, Section 4 na ang ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. Yan ang ibig sabihin yung batas na ginawa ni Manuel L. Quezon. Article 1, Section 4. Na ipinagpatuloy pa rin ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Article 2, Section 3. Na ang ibig sabihin ay ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Mga kapatid. Kaya akma po yung hula ng Diyos. Yan. So, dumako po tayo sa pangatlong pagpapatunay na kung saan itong lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Ayon sa Isaias 2:8. Ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. So, puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? Mga kapatid. So, hindi. Bakit? Iisa lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila ay mga Buddhism. Kaya mali. Ang bansang Indonesia kaya? Puno kaya ng Diyos-Diyosan ang bansang Indonesia? Mga kapatid. So, mali pa rin. Bakit? Iisa rin lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila yung mga Indonesem. Yan. Indonesem. Kaya mali. Dito kaya sa bansang Malaysia, mga kapatid, puno po ba ng Diyos-Diyosan ang bansang Malaysia? So, mali pa rin. Dahil iisa lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila yung mga Taoism. Mga kapatid. Mali.
Ang bansang Pilipinas kaya? Ang tanong, puno po ba ng Diyos-Diyosan? Mga kapatid, tunay yan na mula apare hanggang hulo, puno ng Diyos-Diyosan. Di ba? Marami. Subalit, ang mga yan ay ginamit pa rin ng Diyos yan na palatandaan sa isang bansa na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Yan yung mga palatandaan. Ginamit pa rin yan ng Diyos, mga kapatid. Kaya, ang hula po dito sa bansang Pilipinas ay tunay. Maraming pong Diyos-Diyosan. Yan, mga kapatid. So, dadako po tayo sa pang-apat na pagpapatunay na nasa pulo, na nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Tunay yan. Dahil kung titignan po natin yung world map, talagang makikita po natin yan. Bansang Japan sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya, tunay. Ang bansang Indonesia kaya, mga kapatid, nasa malayong silangan po ba yan? Sa mga pulo ng dagat? Tunay pa rin yan. Na makikita po natin ang bansang Indonesia sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya, tunay yan. Ang bansang Malaysia kaya, makikita rin kaya natin dun sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, ang bansang Malaysia. Tunay, mga kapatid, na nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Yan. Ang bansang Pilipinas kaya, nasa malayong silangan ba yan? Bansang Pilipinas sa mga pulo ng dagat? Tunay, sapagkat makikita rin lang natin yung bansang Pilipinas sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid. Ang bansang Pilipinas. Kaya, tunay. Yan. Na ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa 1 Corinto 9:24. Basa hari. So, ganito po ang magbasa ayon po sa banal na kasulatan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Iyon ang nabasa sa banal na kasulatan. Na ang mga bansa pala na ito ay nagpapaligsahan. Iisa lang ang manalo at tatanggap ng gantimpala. So, bilangin po natin kung ilan ang kanilang nakuha.
So, ang bansang Japan ay nakakuha ng isa. Ang bansang Indonesia ay isa rin. Ang bansang Malaysia ay isa rin ang nakuha. Ang bansang Pilipinas kaya, so bilangin po natin kung ilan ang nakuha ng bansang Pilipinas. So, 1, 2, 3, 4. Siya yung naka-4 na score, mga kapatid. Yan. Ang bansang Pilipinas. Ano naman kaya yung kanilang ganting pala na matatamo? Ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 3:12. Basare. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya ay lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Yan. May bagong pangalan na pala yung Diyos ngayon, mga kapatid. Yun po ang natanggap ng nagwagi. Yun ang gantimpala. So, ang nagwagi, so walang iba, ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Sapagkat siya yung nakahula na bansa na tinukoy ng Diyos, mga kapatid, bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So walang iba, bansang Pilipinas. Yan. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako mahihiya or matatakot na ipagsigawan sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ito yung bansa na pinili ng Diyos na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian, mga kapatid. Na nagkabunga sa taong 1523. Philippines is a Christian country. Yan. Isinigaw ng dalawang hari. King Humabon at King Lapu-Lapu. Philippines is a Christian country. Ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nagsubaybay muli ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, Mahal na Hari Pilimon Ondok Riambunansa, sa palatuntunang Consumatum Es. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Riambunansa.
At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom, ang kanilang prinsesa. At sa Regional Director ng Region 9, na laging nagsusubaybay po sa atin, Hari Felix Proceso. So, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Muli, magandang gabi po sa ating lahat.